Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at sana ma-share nyo itong vlog kong ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana pakihit na rin yung notification bell. Nangamot pa ako, para every time na meron akong bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin ang buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon ay June 3, 2024, Monday. To my understanding ay formal nang lalagdaan ng ating President Bongbong Marcos into law yung batas na nagtataas ng cash allowance ng ating mga guro sa public schools. Sa dating 5,000 pesos, ito ay magiging, alam nyo na ito, 10,000 pesos na. Inaasahan natin na maraming guro ang matutuwa dahil doble na yung kanilang tatanggapin na cash allowance. Alam nyo, itong allowance na ito ay dating tinatawag na CHOC allowance hanggang sa naging, ang tawag dito ay cash allowance for teachers. Tama ba si Sir Bong? Kasi ngayon may isang batas na itong 10,000 pesos na cash allowance, meron na siyang bagong tawag. Nakausap ko si Sir Benjo Basas. Hello, Sir Benjo ng ating guro TDC. Ang tawag daw sa batas na ito ay Teaching Allowance Act or Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito yung bagong tawag ng cash allowance ng ating mga guro. Speaking of Sir Benjo Basas, National Chair ng Teachers Dignity Coalition, sabi niya, babalik na uli ang party list ng ating guro TDC sa midterm election this 2025. Alam mo, Sir Benjo, and the rest of TDC membership. Sana palagi na yung inyong party list, Sir Benjo, na makasama sa mananalong party list kasama ng ACT sa darating na election comes May 2025. Alam nyo, ito kasing ating guro Teachers Dignity Coalition ay tulad din ng Alliance of Concerned Teachers or ACT na nagtataguyod ng mga benepisyo ng ating mga guro sa public school. So, yun nga, dear teachers, hindi na siya tatawagin cash allowance nor CHOC allowance. Ang tawag na sa benepisyong ito ay kabalikat sa pagtuturo allowance. Kaya lang ang tanong ng ating mga guro, kasi kapag may sure ng benepisyo yung ating mga guro, ang kasunod na tanong ng ating mga guro ay kailan ito ibibigay, kailan nila matatanggap, kailan papasok sa ATM ng ating mga guro itong 10,000 na cash allowance or teaching allowance. Alam nyo, ito kasi yung inaantay ng ating mga guro kung kailan ibibigay. Paulit-ulit yung Sir Bong, kung kailan ibibigay itong 10,000 kabalikat sa pagtuturo allowance. Alam nyo, dear teachers, itong 10,000 na teaching allowance na ibibigay sa inyo, kasi wala si Sir Bong niyan, tsaka yung mga head teachers. Alam nyo, kahit paano ay malaking halaga na rin ito at talagang makakatulong sa ating mga guro. So, kailan ito ibibigay, Kailan ito ibibigay sa ating mga guro? Ibibigay ba ito this coming July 29, 2024? Matatanggap na ba ng ating mga guro itong teaching allowance na 10,000 pesos for this school year 2024-2025? Ang sagot ay hindi pa. Kasi ang batas, nagkakaroon pa isang taon na grace period. Parang ganito, or need pa na magpalipas ng isang taon para itong batas na ito ay ma-fully implement. Alam niyo, to my understanding, kaya pa hindi ibibigay ngayon dahil wala pa siyang budget. Pero dahil isa na siyang batas, itong Kabalikat sa Pagtuturo Act, paglalaanan na siya ng budget or paglalaanan na siya ng pondo. Kaya yung implementation nito ay sa next school year na 2025, 2026 or
or next year pa, 2025. Sa guidelines kasi ng pagbibigay ng teaching allowance, ibinibigay ito sa ating mga guro not earlier than the opening of classes. Kung ang opening of classes ay July 29, 2024, sa July 29, 2024 din, pwede magsimulang ibigay itong cash allowance. Kaya lang dahil may 1 year pa bago ma-implement itong 10,000 cash allowance, kaya this July 29, 2024, 5,000 lang uli yung tatanggapin ng ating mga guro para sa kanilang cash allowance. So, nageget ba si Sir Bong? Nageget ba ako ng ating mga guro? So, ulitin ko, hindi pa matatanggap ng ating mga guro sa public schools yung 10,000 na teaching allowance this July 2024. Tinatanong ng ating mga head teachers o department heads sa secondary na walang teaching loads, and even si Sir Bong na principal, kasama ba kami diyan sa kabalikat sa pagtuturo up? Kasi sa existing cash allowance ay hindi kasama yung mga head teachers at maging yung mga principals na katulad ni Sir Bong. Kasi nga naman, wala sila o wala kaming mga regular na teaching loads. Alam nyo, mga guro lamang ang merong cash allowance kasi sila ay full-time na classroom teachers. Pero tingin ko kung magkakaroon ulit ng separate na guidelines itong kabalikat sa pagtuturo still baka hindi pa rin kasama yung ating mga head teachers o maging yung ating mga principals na katulad ni Sir Bong. Pero who knows baka naman isama na yung mga head teachers at isama na rin yung mga principals dito sa kabalikat cash allowance. Yun ang ibig kong sabihin. Dear teachers, maliwanag ba itong topic na tinalakay natin sa araw na ito? Dear teachers, pakiusap ni Sir Bong, sana hikayatin pa ninyo yung inyong mga co-teachers na mag-subscribe at manood sa aking YouTube channel. Pwede ko bang asahan ito sa ating mga kaguruan? Lagi itong sinasabi sa inyo, laging nag-aapela si Sir Bong. Gusto kong i-remind yung ating mga kasamahang principals kasi merong existing DepEd directive si VP Sara na absolutely no giving of tasks, even they are minor ones, to our teachers. Alam nyo, hayaan nating mag-rest yung ating mga guro for this June. Maraming salamat sa inyong lahat.